Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3941 Astral Defense System. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Ye Fan. Mapait na ngumiti si Ye Fan sa kanyang puso. Tila pareho ang teknolohiya ng gintong sibilisasyon. Gumagawa si Chu Yunyao, at masarap din dito. Tansong tao, hindi nakakagulat, ito pala ay isang hayop na hindi nakakaintindi ng mga salita. Nakangiti ang maputlang mukha ni Lawson. Ang kanyang kliwang kamay, na may suot na silver gray na rune glove, ay itinaas, at isang hindi mapakali na bowl ang apoy ang naalis. Itapon mo ang pulse Eris, kung hindi mo maintindihan, ang buong kotse ay ililibing kasama mo. Si Ye Fan ay nasa fits pa rin, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na gumagamit ng mga spell. Tila ang Lawson na ito ay isang salamangkero. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, isang figure ang sumugod palabas. Sabog, hulog. Dalawang simpleng nagpapalakas na rune sa cyan at gold ang lumitaw sa katawan ni Kun Chi. Ang bilis at pagsabog niya ay biglang lumakas, tinulungan siyang tumalon palabas ng pinto ng kotse mula sa kanyang upuan. Ang hakbang na ito ay halatang nahuli si Lawson, at bigla siyang natamaan sa mukha. Ngunit sumagot din si Lawson sa huling sandali, isang silver armor necklace sa kanyang dibdib ang nagliyab ng apoy. Boom! Ang putok ng apoy ay nag-spray out, na pinilit na takpan ni Kun Chi ang kanyang ulo ng kanyang mga braso at lumaban gamit ang isang nagtatanggol na kalasag sa hangin. Sinasamantala ang pagkakataong ito, gumawa si Lawson ng isang simpleng acceleration spell at umatras. So may mga nag-aambush pa. Hehe, sa kasamaang palad, ang tiyuhin na ito ay hindi madaling ma-recruit. Sabi ni Lawson, at direktang naghagis ng ilang flame bomb kay Kun Chi. Mga trick ng pagukit ng mga insekto. Naglabas si Kun Chi ng isang silver white steel sword mula sa storage bracelet, na kasing tangkad ng tao at may ngipin sa magkabilang gilid. Nakita ko si Kun Chi na ibinabaon ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, at pinaputok ng volley ang lahat ng flame bomb. Boom boom boom. Ang bomba ng apoy ay sumabog sa hangin, at ang shockwave ay yumanig sa karwahe, ngunit ang mga tao sa kotse ay ligtas. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga pasahero ang nagulat at naghiyawan. Mabuhay ang Silver Fox Knights. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Lawson, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ito pala ang lalaking Silver Fox. Inilagay ni Kun Chi ang espada sa kanyang balikat, at buong pagmamalaki, opisyal na ipinakilala, ang Silver Fox Knights. Trunk, Great Sword of Steel, Kun Chi. Isang karangalan para sa isang kulisap na tulad mo na mamatay sa ilalim ng aking dakilang espada. Napangiti si Lawson, hindi tiyak kung sino ang mamamatay. Sa sandaling ito, ang dalawang bala ng enerhiya ng chaos ay bumaril mula sa dalawang nakatagong pinto ng tren patungo sa likod ng ulo ni Kun Chi. Mukhang matagal na itong inaasahan ni Kun Chi, at biglang isang backhand ang nagwagayway sa kanyang espada, at bumukas ang isang silver blow na kalasag. Sa sandaling dumampi ang bala ng enerhiya sa kalasag, ito ay direktang tumalbog pabalik. Whoosh! Dalawang pagsabog ang tumunog, at ang dalawang miyembro ng West Wind Iron Brigade na nagtatago sa kotse at umatake ay napatay ng sarili nilang mga energy bomb. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Lawson. Basura. Dalawang basura talaga. Mukha namang ipinagmamalaki ni Kun Chi, kung pipiliin nilang mang-hostage para banta ako, maaaring medyo mahirap, ngunit sa kasamaang palad. Masyado silang kumpiyansa. Gayunpaman, kung tutusin, sila ay mga bronze level juniors lamang. Hindi ko alam kung gaano katumpak ang aking retaliation steel shield. Pinagalitan ni Lawson, huwag kang magmalaki. Patay ka na. Para sabihin sa iyo ang totoo, malapit na tayo. Medyo seryoso rin ang ekspresyon ni Kun Chi, at walang sabi-sabi, sinugod niya si Lawson, na nagbabalak na patayin siya. Ngunit ginamit ni Lawson ang taktika ng pagkaladkad, patuloy na umiiwas at umaatres, at ang mga flame bomb na ibinato niya ay halos lahat ay nakadirekta sa tren. Walang pagpipilian si Kun Chi kundi harapin muna ang mga sumasabog na flame bomb, nag-aaksaya ng maraming enerhiya. Si Ye Fan ay nakaupo sa kotse, hindi nagmamadali. Sa kanyang opinyon, hindi dapat magkaroon ng problema si Kanzi sa pagharap sa Lawson na ito. Isa pa, hindi siya pumunta rito para maging bayani. Bilang isang tagapagligtas o ano paman, sapat na siya sa ikalimang asawa, at talagang wala siyang interes na pangalagaan ang ibang mga mundo. Higit pa rito, ang mga ginto at pilak na karerang ito ay labis na minamaliit bilang isang tansong tao, bakit kailangan niyang idikit ang kanyang mukha sa kanyang malamig na puwet at magmadaling kumilos bilang isang magalang na tao. Ang limang taste ay ninakawan, at ang mga lalaki mula sa gintong sibilisasyon ay gumawa ng maraming kalokohan. Pagsusukli ng sama ng loob ng kabutihan, bakit ang kabutihan? Sa katunayan, nag-aalala rin si Ye Fan tungkol sa isang problema, iyon ay, mayroon ng ilang karaingan sa pagitan niya at ng templo. Salamat sa kanyang pagiging isang anomalya, imposible para sa templo na tumpak na mahulaan ang kanyang kinaroroonan. Ang ideal na estado ni Ye Fan ay ang maging hindi alam, at hanapin muna si Su Qingzu habang hindi pinapansin ng mga lalaki sa templo. Hindi pa siya nakakarating sa Shen Qixing, kaya kung ibunyag niya ang kanyang kinaroroonan ng maaga at maakit ang atensyon ng mga nakatataas na pinuno ng Golden Civilization, maaaring magdulot ito ng maraming gulo.
Sinabi ni Lao Lin na ang ikalimang asawa ay sakop niya, ngunit siya ay nasa gintong sibilisasyon, at hindi siya kayang takpan ni Lao Lin. Para kay Su Qingzhou, dapat siyang kumilos ng maingat. Paumanhin, Kuya Kongqi, sa pagkakataong ito. Pinipili kong maging makasarili. Bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili, at tahimik na umupo sa kanyang upuan. Sa kabutihang palad, kahit nawala si Ye Fan, kakayanin ni Kun Chi itong losan. Pagpapasabog. Apoy ng liwanag na pumutok sa langit. Inakala ni Lawson na si Kun Chi ay natangay, ngunit si Kun Chi ay humawak ng isang kalasag at sumugod sa haligi ng apoy. Kamatayan. Nahulog ang mahusay na espada ni Kongqi, Gale Slash. Ang higanteng bakal na espada ay nagdala ng isang mabilis na talim ng hangin, at ang nakapaligid na daloy ng hangin ay gamulong, na naging dahilan upang mas mahirap para kay Lawson na makatakas. Nagkaroon lamang ng isang hiyawan, at ang katawan ni Lawson ay nahati sa kalahati, at siya ay namatay ng malungkot sa pinangyarihan. Hindi nagulat si Ye Fan nang makita niya ito. Kaya lang, ang labanan sa pagitan ng dalawang taong ito ay nagdulot lamang ng kaunting paggalaw na talagang hindi komportable. Dahil, kung ang kapangyarihan ng kaguluhang inilabas ng dalawang taong ito ay kabilang sa 5 tai, ito ay napakalaki na. Ngunit dahil sa mataas na konsentrasyon ng mga particles sa mundo ng gintong sibilisasyon, ang impluwensya ng labanan ay lubhang hamina. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso na napakalaki pa rin ang agwat ng lahi. Masasabi lang na ang mga pasahero ng ordinaryong ginto at pilak na karera sa karwahe ay makakaligtas sila rito, nagpapakitang napakaraming bronze race na may superior na pangangatawan. Salamat Lord Silver Fox Knights. Nakaligtas na tayo. Isang grupo ng mga pasahero ang umiyak sa tuwa nang makita nila ang pagkamatay ni Lawson. Seryoso pa rin ang ekspresyon ni Kun Chi, at sinabi niya, ang mga magnanakaw mula sa West Wind Railway Brigade ay maaaring dumating sa lalong madaling panahon. Bago dumating ang rescue team at ang law enforcement team, hindi namin marirelax ang aming pagbabantay. Sino ang nakakaalam kung paano? Paandaran ang tren. I-on ang Star Defense System. Dahil ang orbital na tren ay paminsan-minsan ay nakakaharap ng ilang celestial collisions, mayroon talaga itong malakas na energy shield. Kung bubuksan ang kalasag, kahit na dumating ang West Wind Iron Brigade, kakayanin ito ng mahabang panahon. Tama. At ang Astral Defense System. Isa akong engineer, at i-on ko ito. Tuwang-tuwa na tumakbo ang isa sa mga pasahero papunta sa harapan ng sasakyan. Nakahinga ng maluwag si Kun Chi, naglakad pabalik kay Ye Fan at sinabing, "Kumusta, Kuya Ye Fan, okay ba ang performance mo?" "Napakaganda, kaya marami kang iniisip," tumanggaw si Ye Fan. "Haha, syempre, kung hindi ko mapipigilan ng isang guild mula sa West Wind Iron Brigade na mag-isa." Tumawa si Kun Chi, kung gayon si Lawson ay Silver 2 lang kung tutusin, ako ay Silver 5 pa rin, hindi ito pumatay sa kanya. Tanong, anong ibig mong sabihin? Curious na tanong ni Ye Fan, grade pa rin ang pilak. Kabanata 3942, ito ay hindi para sa iyo. Hindi nakaimik si Kun Chi, wala ka talagang naiintindihan. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat, malamang na alam ni Ye Fan na ang mga antas ng lakas ng labanan ng bronze, pilak, at ginto ay talagang may mga sub-level. Ayon sa kondisyon na ibinigay ng Star God Compass, mayroong isang chart ng paghahambing, at ang bawat layer ay nahahati sa 9 na mga segment. Sa pangkalahatan, ang final segmentation ng compass ay medyo tumpak ng walang interference ng mga dayuhang bagay. Pagdating sa Star God, dahil napakaraming variable, mahirap ay segment ang mga ito, at ang isa ay makakaasa lamang sa aktwal na labanan upang suriin ang lakas. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Ye Fan, at hindi ito binanggit ni Han Yinseng sa simula. Marahil ay naramdaman lang ni Han Yinseng na hindi na kailangang magsabi pa, at sa kanilang sibilisasyong Yinshuang, hindi na kailangang mag-ingat, at walang maraming tao ang makakarating sa Silver. Hindi nagtagal at bumukas ang isa sa mga astral shield ng tren. Isang grupo ng mga pasahero ang biglang nakahinga ng maluwag, naghihintay sa rescue team sa disyerto. Dong dong dong, sa sandaling ito, ang tunog ng mabibigat na yabag ay nagmumula sa isang tabi. Ang lahat ay tumingin sa labas at natagpuan ang isang pangkat ng 7 o 8 tao na papalapit sa tren. Isang malakas na lalaki na pinamumunuan, na may hawak na malaking halberd at mahabang sibat, nakasakay sa isang ground dragon na nakabalot sa steel armor, ang pagpigil ay kamangha-mangha. Damn it! Iron halberd and tonic. Nakilala ni Kun Chi ang tao, nagbago ng husto ang kanyang mukha, siya talaga ang nagpakita. Knight ba yan? Si Ye Fan ay medyo sariwa. Tama, isa siyang Earth Dragon Knight, at ang Earth Dragon na ito ay nababalutan ng iron armor na may alchemy. Ang tawag sa labas ng mundo ay Steel Tyrannosaurus. Nanginginig si Kun Chi, "Oh, tonic ang Silver 9, kasama ng Earth Dragon na iyon, maaari mong basagin ang iyong mga pulso ng ginto." At ang mga kabalyero ay mas pinipigilan ng santukan ng mga eskrimidor, hindi banggitin na mayroon siyang ilang mga katulong sa kanyang tabi. Napakurap si Ye Fan, bakit? Bakit pinipigilan ng mga kabalyero ang mga espada? Anong ginagawa mo? Hindi ba ito ang common sense? Anumang libro o akademya ay nagtuturo ng ganitong paraan. Mga taktika hanggat ito ay makatwiran, walang dapat pigilan, sabi ni Ye Fan. Naiintindihan mo ba ang swordsmanship? Oy, walang kwentang sabihin sa iyo,
at hindi mo naiintindihan, ayaw magsalita ni Kun Chi, iritadong nakatingin sa labas ng bintana. Habang nagsasalita, dinala ni Tonley ang mga miyembro ng West Wind Iron Brigade sa bangkay ni Lawson. Nako, kaawa-awang Lawson, napakapangit na mamatay. Isang batang babae na nakabunggo ang ulo at nakasuot ng pusod, na nakasakay sa isang hoverbike, ay tumawa. Para sa pagkamatay ng mga miyembro, isang grupo ng mga tao mula sa West Wind Iron Brigade ang nagpakita ng walang simpatiya sa kanilang mga mukha. Head of the regiment, it's a sword injury. Mukhang may malakas na eskrimador sa kotse na ito, sabi ng isang miyembro. Tinapik ni Tonley ang bakal na Tyrannosaurus sa kanyang pandiya. Ibinaba ng Ground Dragon ang kanyang ulo at direktang kinain ang katawan ni Lawson sa kanyang bibig, nginuya ito ng ilang beses, at lumipad ang dugo. Kung sino ang pumatay kay Lawson, lumabas ka, kung hindi siya lalabas, ang buong sasakyan ay mamamatay. Ang malaking parisukat na mukha ni Tong Li, walang ekspresyon, nagbibilang lang ako ng 3 beses. Ang ilang mga pasahero sa kotse, sa sandaling ito ngunit hindi panik sa lahat. Isa lang itong Bronze Bandit Guild, nililigawan mo ba si kamatayan? Hindi mo ba nakita na astral shield ito? Pwede. Pumasok ka. Gamit ang kalasag, maraming tao ang nakadama ng tiwala. Hindi naman nagsalita si Tully, at mabilis na nagbilang ng 3. Enilo, hayaan mong buksan ng mga idiot ang kanilang mga mata. Ang afro-haired girl ay humajijek, tumalon mula sa hoverbike, at direktang ipinatong ang kanyang mga kamay sa buhangin. Mga sanggol, ang astral shield ay isang magnetic field lang. Sa alchemy, hindi na ito bago. Kasabay ng pagbagsak ng boses, isang malaking purple ang lumitaw sa lupa sa lugar kung saan matatagpuan ang tren. Array. Damn it. Alchemist itong si Anelo. At hindi mababa ang level, mas mataas siguro sa akin. Nena si Kun Chi, dapat naisip ko ito, dapat alam din ng West Wind Iron Brigade na may kalasag ang tren. Nagtataka si Ye Fan kung ano ang ibig sabihin nito nang makita niya ang pagbabago sa buhangin. Matapos mabuo ang ilang hindi kilalang mga metal sa hanay ng alchemy, nabuo ang isang serye ng mga nakakasagabal na magnetic field. Habang ang metal ay patuloy na nagtatayo, ang kalasag ng tren ay nagsisimulang malaglag. Zizi, habang nag-splash ang sparks, nasunog ang shield system ng buong tren. Tinapik ni Kun Chi ang kanyang hita at sumulyap kay Ye Fan. Kaibigan ko, kahit na hindi magandang hilingin sa iyo na gawin ang isang bagay na ganito noong una tayong nagkita. Ngunit kung mamatay ako, nakikiusap ako sa iyo, sabihin sa aming ulo, I like her. Sinabi ni Kun Chi, ang anti-espada ay sumugod palabas. Oh, lumabas ka. Mataimtim na sinabi ni Tom Lee, iulat ang iyong pangalan. Silver Fox Knights, Great Sword of Steel, Kun Chi. Iron Halberd, Tori, hindi ka makakatakas. Nandito na ang ating knights. On the way. Malakas na sigaw ni Kang Ki. May bakas ng pang-aalipusta sa gilid ng mga mata ni Tonley, kapag nambobola, mas mabuting huwag mong iling ang iyong boses. Mula sa Longmelo hanggang sa Wailing Desert, walang direktang daan patungo sa teleportation point. Gaano man kabilas ang iyong Silver Fox Knights, magtatagal ito. Napalunok si Kun Chi. Nilunok ang kanyang lalamunan, hinuyam niya ang higanteng espada at sinabing, kung gayon, subukan natin ito. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, ang bakal na Tyrannosaurus ay pumindot na at umungol kay Kun Chi. Ungol. Ang nakakatakot na tunog ay nagpamanhid sa buong katawan ni Kun Chi. Sa sandaling ito, ang bakal na halberd ni Tong Li ay tumawid, tinutumbok ang higanteng espada ni Kun Chi na lumilipad. Ang higanteng espada ay umikot ng ilang beses sa hangin at ipinasok sa isang piraso ng buhangin. Matapos mawala ang bakal na espada, si Kun Chi ay lalong lumakas ang loob at walang dugo. Sa antas ng lakas na ito, mukhang hindi masyadong magaling ang Silver Fox Knights. Napaawang ang bibig ni Tong Li, at sumakay siya sa Earth Dragon at gumawa ng biglaang pag-atake kay Kun Chi. Sabog. Nagmamadaling binilisan ni Kun Chi ang kanyang sarili para umiwas, ngunit kahit na siya ay gumawa ng acceleration spell, ang Earth Dragon ay hindi dumating ng kasing bilis. Naabutan ng Earth Dragon si Kun Chi sa isang malaking hakbang, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, ginamit niya ang reinforced metal ng ngipin para durugan siya. Gamulong si Kang Ki at iniwasan ang pag-atake ng Earth Dragon, at nakita niya ang isang bakal na halberd ni Tom Lee na sinaksak sa kanya. Ang pagtutulungan ng bundok at ng kabalyero ay ginawang parang ibon sa hola si Kun Chi, hindi na makatakas. Si Kun Chi ay desperado, upang makuha ang pabor ng pinuno ng regiment, siya ay pabaya. Klang. Pagkatapos ng isang metal na dagandong, ang malamig na kamatayan na inisip ni Kun Chi ay hindi dumating. Siya ay naninigas, nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Sa katunayan, ang mga miyembro ng West Wind Iron Brigade sa pinangyarihan, nagpakita rin sila ng mga kaina-hinalang ekspresyon. Ang putol na talim ng isang halberd na bakal ay nahulog sa buhangin sa hindi kalayuan. Naputol ang sandata ni Tonic. Oo, ikaw fan.
Si Kun Chi ay bumalik sa kanyang katinuan, at nakita lamang ang isang ganap na hindi inaasahang figure na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi alam ni Ye Fan nang bumaba siya sa sasakyan, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, at hawak niya ang higanting bakal na espada na natamba ni Kun Chi. Ang mabigat na higanting espada, na mas matangkad kay Ye Fan, ay hawak sa isang kamay, kasing gone nang wala. Nang makita ang eksenang ito, ang mapagbigay na mukha ni Tong Li ay nagpakita ng seryosong tingin sa unang pagkakataon. Ye Fan, ikaw, anong ginawa mo? Pijal na tanong ni Kang Qi. Hindi niya nakita ang trajectory ni Ye Fan. Paano niya biglang pinutol ang sandata ng Earth Dragon Knight? Ito ay ganap na labag sa sentido komon ng eskrimador at kabalyero na pakikipaglaban. Paano siya nakalapit, sa ang anggulo niya kinunan? Ang grupo ng mga tao mula sa Westwind Iron Brigade ay nasa impyerno din. Lumingon si Ye Fan, sumulyap kay Kun Chi sa lupa, at bumantong hininga. Sword, hindi mo ginagamit ito ng ganyan. Kabanata 3943 mga espesyal na intensyon. Puno ng hindi kapanipaniwala ang mukha ni Kun Chi. Magsasalita pa sana siya, ngunit nalaman niyang hindi maganda ang sitwasyon. Mag-ingat ka, sumirit si Kanzi. Sinamantala ang pagtalikod ni Ye Fan, biglang sinaksak ni Tang Li ang halberd na pinutol niya. Kahit nawala na ang talim ng halberd, mababasag pa rin ng malakas na halwang metal ang bundok. Tumayo si Ye Fan sa kinatatayuan at hindi sinasadyang umiwas. Nang makitang malapit nang makapasok ang lalamunan ni Ye Fan, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Tumagilid ang katawan ni Tonic, at ang baril ay sinaksak ng baluktot. Nako! Napaungol sa sakit ang Steel Tyrannosaurus. Noon lamang natuklasan ng lahat na pinutol na ni Ye Fan ang isa sa mga paa sa harapan ng Tyrannosaurus gamit ang isang espada. Ang bundok sa ilalim ng Tonic ay hindi matatag, ang buong sentro ng grabidad ay inilipat, at ang pag-atake ay natural na nabigo. Tingnan mo, wala talagang kinalaman sa pagpigil. Magkaiba ang attack radius ng swordsman at knight. Iyon lang, sabi ni Ye Fan kay Kun Chi. Nilunok ni Kun Chi ang kanyang lalamunan, pakiramdam na parang impyerno. Walang magulong pagbabago-bago ng enerhiya, putulin lamang ang binti ng Tyrannosaurus na pinatibay ng bakal gamit ang isang espada. Napakalaking lakas at bilis. Kung ganyan kabilis, mukhang makakahanap ka talaga ng advantage sa melee combat. Kaya lang, hindi pa ito nakita ni Kun Chi, sinong eskrimador ang napakagaling at matapang na maging malapit sa kabalyero at lumaban ng santukan. Sa kabilang panig, nang makitang tinadtad ang kanyang bundok, galit na galit si Tang Li. Tumalon siya mula sa kanyang bundok, itinutok ang kanyang sibat kay Ye Fan, at nagtanong, sino ka? Maaari kang tumakas, ngunit hindi na kailangang magtanong pa, sabi ni Ye Fan. Ang lantarang paghamak ay nagpakita ng kabangisan ng grupo ng mga adventurer ng magnanakaw sa Westwind Iron Brigade. Boss, sabay na tayo. Isang bronze inferior race lang, huwag mong maliitin ang mga tao. Ang buhangin na lupa ay mabilis na bumagsak, at ang buhangin ay bumuo ng mga galami, na hinihila pababa si Ye Fan. Isa siyang Earth-type mage, at tahimik niyang pinakawalan ang nakakulong na spell sa likod niya. Isang adventurer ang naglabas ng sandata na parang mabigat na sniper rifle at hinawakan ito sa magkabilang kamay. Pagkatapos ng serye ng silver gray at komplikadong rune formations na lumitaw sa mga baril, ang buong baril ay kumikinang ng maliwanag. Oops! Spearman yan! Umalis ka! Bulalas ni Kang Qi. Lance Warlock. Isang uri din ng Warlock. Sa panahon ng pakikipag-chat ni Ye Fan, ang mataas na konsentrasyon ng kapangyarihan ng kaguluhan ay mabilis na namuo sa nguso ng baril. Anak, tapos ka na. Ang Mama Meryl ay nanunuya sa gilid ng kanyang bibig, at biglang ibinaril ang puro high metal particle na tumatagos na bala. Matapos tingnan ni Ye Fan ang paligid, itinaas niya ang kanyang kamay at nilaslas ng paalang. Ang bala ay kumamo sa talam, gumawa ng humuhuni, at pagkatapos ay tumalbog sa isang arko. Paft! Ang Earth Mage sa di kalayuan ay may malaking butas sa ulo. Hindi naintindihan ng salamangkero hanggang sa mamatay, bakit lumipad papunta sa kanya ang bala. Kakaibang katahimikan saglit ang eksena. Bamuka ang bibig ni Kun Chi, hindi makapaniwala, ano ang nakita niya. Magagamit mo pa ba ang sarili mong mahusay na espadang bakal tulad nito? Gamitin ang espada para baguhin ang ballistic ng spearman at patayin ang kalaban. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, baka naisip niya na baliw ang taong nagsabi nito. Natigilan ang sibat ng makitang patay na talaga ng bala nito ang kasama, nanginginig ang mga kamay, at hindi siya ng ahas na bumaril. Ito, boss, ako, hindi ko alam na magiging ganito. Tinitigan din ni Tong Li si Ye Fan na may time na ekspresyon. Paano mo nagawa? Lumabas si Ye Fan sa diwastong sand magic at sinabing, ang bala ng taong iyon ay hindi lumiko, at ang target na punto ay natukoy kung kailan ito pinaputok. Hindi mahirap na harangan ito pabalik. Upang gumawa ng isang nakakagulat na hakbang, ito ba ay, hindi mahirap. Napakalakas mo. Pero dapat kang mamatay dito ngayon. Bilang. Nang matapos magsalita si Tang Li, pinutol niya ang kanyang baril at tinangay si Ye Fan. Ito ay parang isang nakakasakit na hakbang, ngunit mahirap. Napakalakas mo. Pero dapat kang mamatay dito ngayon. Bilang. Nang matapos magsalita si Tang Li, pinutol niya ang kanyang baril at tinangay si Ye Fan.
Ito ay parang isang nakakasakit na hakbang, ngunit sa pananaw ni Yefan, ito ay mas katulad ng isang defensive na tindig na pumipigil sa kanya sa pagsulong. Tiyak na, pagkatapos barilin ni Tolly, ang alchemist na si Enilo, na nagtatago sa tabi niya, ay nagwiwisik ng isang malaking halaga ng purple metal powder. Ang pulbos ng mga katangiang ito ay nagbigay daan sa kanya upang agad na bumuo ng isang malaking purple-black alchemy circle. Alam ng mga tao ng Westwind Iron Brigade kung ano ang mangyayari, at umatras na sila. Nakakaagnas na acid rain. Ang violet-black strong acid ay nabaligtad ng husto. Nang makita ito, iwinagayway ni Yefan ang kanyang higanteng espada, at isang malakas na hangin ang umihip sa lupa. Tinatangay ng malakas na hanging dala ng talim ang malakas na asidong metal, at ni isang patak ay hindi nahulog kina Yefan at Kunchi. Tumingin si Kunchi sa anino ng espada sa kalangitan, at naramdaman na hindi na makapigil ang kanyang pantog. Huwag kampante, hindi pa tapos. Ipinatong muli ni Enilo ang dalawang kamay sa lupa, at pinalibutan ng alchemy circle si Yefan at ang dalawa. Tingnan mo kung gaano katagal ka magtatagal. Ngumisi si Anelo at nagplanong gumamit ng electromagnetic interference para maapektuhan ang mga galaw ni Yefan. Hanggat ang malakas na asido ay maaaring humipo sa dalawang tao, ang labanan ay tapos na. Nang makita ito, alam ni Kunchi na may mali, Yefan, umalis na tayo. Pabayaan mo na ako. Masyado silang marami. Gatlang M. Bago pa matapos magsalita si Kunchi, isang marahas na enerhiya ng espada ang tumama sa lupa. Tumaas. Inikot ni Yefan ang kanyang katawan at ibinaba ang kanyang espada, at ang malakas na enerhiya ng espada ay ginawang purple na buhawi ang purple acid rain sa kalangitan. Sinamantala ang sitwasyon, nahulog ang espada, at ang malakas na buhawi ng asido ay dumiretso kay Enelo na nanghuhula. Hindi pinangarap ni Enilo na ang sarili niyang acid rain ang tatama sa kanya. Isa itong nakakahiyang spellcasting node, at biglang nilamon ng acid rain. Hindi. Gatlang M. Matapos ang isang hiyawan, wala man lang buto si Enelo. Ang mga bandido ng Westwind Iron Brigade ay tuluyan ng bumagsak. Ito ay isang escrimador, ang espadang ito ay gumagamit ng higit na mahika kaysa sa mahika. Tila walang silbi ang lahat ng pag-atake sa harap ng espadang ito. Kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka sa sarili mong pag-atake. Tiningnan ni Kunchi ang lahat ng ito ng malapitan, at ang kanyang puso ay nanginig. Sa mundo, mayroong isang tao na maaaring gumamit ng espada hanggang sa antas na ito. Bilang isang escrimador, naramdaman pa ni Kunchi na hindi man lang niya hinawakan ang threshold. Boss! Halimaw ang taong ito, hindi tayo mananalo. Isuko mo ang misyon na ito. Hindi tayo maaaring magpatuloy. Ang buhay na magnanakaw ay malapit ng makatakas gamit ang kanyang kagamitang lumilipad. Si Tang Li ay natural na hindi tanga. Sa kanyang mga mata na puno ng takot, ibinalin niya ang kanyang ulo at tumingin sa tren ng hindi sinasadya. Sa isang huling kagat ng kanyang mga ngipin, natamba niya ang isa sa kanyang mga subordinate mula sa suspensyon na sasakyan, at naunang nagmaneho. Maging ang Earth Dragon na kasama niya sa loob ng maraming taon ay itinapon sa parehong lugar. Ang natitirang mga tulisan ay tumakas ng hindi lumilingon. Naghintay ng reaksyon si Kunchi bago niya hinampas ng malakas ang kanyang hita, Yefan. Bakit hindi mo ito hinahabol? Si Yefan ay walang interes na habulin at patayin ang maliliit na karakter na ito. Paano ako habulin, hindi ko alam kung saan ako nakatira, at tumatakbo ako sa iba't ibang direksyon. At saka, hindi ako mula sa law enforcement team. Lumingaling sandali si Kunchi sa paligid, at bumantong hininga. Sa katunayan, ang Wailing Desert ay napaka-wild, at ito ay lumalalim. Nakakagulo rin. Okay, ibabalik ko sa iyo ang espada. Ibinalik ni Yefan ang serrated steel sword kay Kunchi. Kinuha ni Kunchi ang espada at nakitang buo talaga ito, at hindi napigil ang bumantong hininga muli. Matapos tumingin muli kay Yefan ng seryoso, sinabi niya, hindi ko nakita, escrimador ka rin, at napakataas ng iyong pagka-espada. Okay lang, casual na sabi ni Yefan, gumamit lang siya ng ilang basic skills, hindi talaga ito totoong shot. Sayang naman, kung tutusin, ikaw ay mula sa Bronze World, at ang iyong cultivation base ay mahina. Kung mayroon kang silver strength ngayon lang, matagal nang namatay si Tonley. Medyo nalito si Yefan. Masyadong mababa ang pangunawa. Pero okay lang, kung gusto mo, hahanap ako ng paraan para matulungan kang mapabuti ang iyong cultivation. Tinapik ni Kunchi si Yefan sa balikat at sinabing may matamis na ngiti, kung tutusin, iniligtas mo ako, at magiging mabuting magkapatid tayo sa hinaharap. Sabi ni Yefan na may matamis na ngiti. Hindi alam ni Fan kung tatawa o iiyak, at tamad na magpaliwanag, tumalikod at naglakad patungo sa isang bahagi ng karwahe. Anong problema? Yefan? Tanong ni Kangki. Nakatitig lang saglit yung lalaking yun, I guess itong carjackang, hindi sila humingi ng pera. Maningning ang mga mata ni Kunchi, sabi ko, saan nagkaroon ng lakas ng loob ang Westwind Iron Brigade na ito? Mayroon ka ba talagang espesyal na intensyon na magnakaw ng riles? Kabanata 3944 na may mali ba? Pagpasok ng dalawa sa karwahe ay agad silang nakatanggap ng mainit na tagay at pasasalamat mula sa mga pasahero. Mabuhay ang Silver Fox Knights! Kahit na ito ay isang gintong sibilisasyon, hindi lahat ay isang magsasaka. Higit pa, ito ay mga ordinaryong tao na nakikibahagi sa iba't ibang mga industriya.
Sa mga mata ng mga dumadaan, ang mga aksyon ni Ye Fan ngayon ay walang kabuluhan. Anyway, pinalayas nila ang Westwind Iron Brigade. Bukod dito, dapat na miyembro rin ng Silver Fox Knight si Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, ang Silver Fox ay ang Silver Guild, kaya dapat itong mas malakas kaysa sa Westwind Iron Brigade. Haha, tinuring ka ng malaking tao bilang miyembro ng aming guild, paano ka, interesado ka bang sumali sa amin? Huwag kang mag-alala, kahit na medyo mahirap ipanganak sa tansu, ang ating ulo ay isang makatwirang tao, iniaya ni Kunchi sa kalsada. Umiling si Ye Fan, hindi nagpahayag ng interes. Matapos suriin ang karwahe, ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang hindi kapansin-pansing matanda. Nakaupo sa upuan ang matanda, may hawak na makapal na libro sa kamay, nakatingin lang kay Ye Fan. Matapos bahagyang sumimangot, umiwas si Ye Fan. Tara na. Tumalikod si Ye Fan at bumaba sa karwahe. Wala ring nakitang espesyal si Kunchi, at sumunod kaagad. Mali ba ang nabasa mo, hindi itong kotse? Siguro. Masasabi nga ni Ye Fan na may mali sa matanda. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip, sa katunayan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, kaya't tinatamad siyang ituloy ito. Pagkatapos bumalik sa karwahe kung saan siya nakaupo, hinikayat ni Kunchi si Ye Fan na sumali sa Silver Fox Guild ng ilang beses. Ngunit ang layunin ni Ye Fan ay mahanap si Su Qingzhou, kaya natural na hindi siya mag-aaksaya ng oras sa alinmang guild. Nang makita ito, kinailangan ni Kunchi na huminga ng walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, huli na dumating ang law enforcement team at rescue team ng Kachu Federation. Bilang isang federation sa ilalim ng Fifth Civilization at sa mga gilid, ang lakas ng pangkat ng pagpapatupad ng batas ay natural na hindi mas mataas. Casual na tiningnan ito ni Ye Fan, at ang isang grupo ng mga lalaki sa antas ng pilak ay maaari lamang makipaglaban gamit ang mga armas at numero. Hindi ka panipaniwala ang nadama ng pangkat ng tagapagpatupad ng batas nang makita nila ang bakal na Tyrannosaurus na nakahiga sa isang pool ng dugo at narinig ang mga paglalarawan ng mga pasahero. Kunchi, ang higanteng espadang bakal, hindi ko inaasahan na napakalakas mo. Karapat-dapat kang maging Silver Fox. Sabi ng kapitan ng tagapagpatupad ng batas na may paghanga. Huwag mo akong intindihin, ang lahat ng ito ay kredito ng kapatid na ito na si Ye Fan. Si Kunchi ay hindi sakam sa utang. Ngunit ang mga tao mula sa law enforcement team ay tumingin lang kay Ye Fan at nalaman na siya ay isang bronze race, kaya hindi sila nakahinga. Sa kanilang pananaw, si Kunchi ay medyo mahinhin at ayaw niyang kunin ang kredito ng mag-isa. Ang Westwind Iron Brigade ay kilalang kilala. Ang Iron Halberd at Tonic na iyon ay pumatay ng maraming miyembro ng aming team. Sa pagkakataong ito ay pinugutan mo ng ulo ang kanyang bundok, at pinatay mo rin si Lawson ang Blaster, at si Anelo na Alchemist. Mahusay ang iyong ginawa. Gagantimpalaan ka ng Federation. Mapait na ngumiti si Kunchi, sabi ko, hindi ako ang pumatay kay Enilo. Huwag kang maging magalang, hindi namin ito isa publiko, nag-aalala ka na may gumanti ng pribado, naiintindihan namin ang ganitong bagay, ngumiti ang kapitan ng pagpapatupad ng batas at tinapik si Conky sa balikat. Pagkaalis ng law enforcement team, walang magawang tumingin si Kunchi kay Ye Fan. Ipinaliwanag ko sa kanila, pero hindi sila naniniwala. Hindi mahalaga, hindi ito malaking bagay, mahinang sabi ni Ye Fan. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko sa pinuno ng rehimyento na hindi ko kukunin ang gantimpala ng mag-isa. Tinapik ni Kunchi ang kanyang dibdib at tiniyak. Pagkatapos ng ilang pagkukumpuni ng mga inhinyero ng rescue team, nagsimula muli ang tren at maayos na pumasok sa jumping track. Matapos ang ilang paikot-ikot, sa wakas ay dumating na ang tren sa kanyang destinasyon, ang Longmelo. Ye Fan, alam mo ba ang kahulugan ng Longmelo sa fees? Pagkababa ng sasakyan, nakangiting tanong ni Kunchi. Ibig sabihin pearls. Nasabi na ito ni Kunchi bago pa makasagot si Ye Fan. Bakas sa kanyang mukha ang pagkahumaling, ang aming ulo ay parang perlas sa buhangin, nakasisilaw. Pagkatapos ng life and death crisis na ito, naisip ko na, hindi ko na siya crush, gusto kong magtapat sa kanya. Ngumiti si Ye Fan. I wish you good luck, then. Magpaalam na tayo dito. Nakita na ni Ye Fan na may mga cross-civilization flight papunta sa Shenki Empire sa istasyon ng Longmelo. Ngayong alam na niya na si Su Qingzhou ang kahaliling santo ng Temple of Destiny, tama na pumunta muna sa Shenki Empire. Long Shadow Shattered, Space Teleportation, naisip din niya. Ngunit ito ang shuttle sa pagitan ng mga sibilisasyon ng malaking mundo. Hindi banggitin ang malaking konsumo, hindi siya pamilyar sa kalsada. Sa ganitong komportableng paraan ng transportasyon, natural na ayaw ni Ye Fan na may mga langaw na walang ulo na bumagsak sa paligid. Pag-alagala sa grupo ng mga manlalakbay, hindi ito nagpapakita ng mga bundok at hamog, at hindi magiging dahilan upang mapansin ang templo. Aalis ka ngayon. Puno ng pagkabigo ang mukha ni Kunchi, kakakilala lang namin, at dumaan kami sa buhay at kamatayan na sandali. Hindi mo ba iniwan ang iyong contact information? Magkikita tayong muli, sabi ni Ye Fan. Walang pagpipilian si Kunchi kundi mag-atubili na magpaalam. Matapos kumaway si Ye Fan sa kanya, pumunta siya sa ticket office sa istasyon. Ang mga pampublikong opisyal sa loob ay karaniwang mga katutubo ng kabihas ng FITS, pawang mga tita. Gusto kong bumili ng ticket sa Shenki Empire. Sa sandaling matapos magsalita si Ye Fan, binitiwan siya ng tiyahin sa counter ng walang pasensya.
Sumimangot si Yefan at naglabas ng isang malaking bag ng fist currency. Ito ang ipinagbili niya ng maraming high-grade crystal mine kapalit nito. Yung pera, meron ako. Tuwang-tuwa si tita. Bronzeman, hindi ito isang tanong ng pera. Ang mga cross-civilization na tren ay nangangailangan ng mga dokumento ng pagkakakilanlan at mga dokumentong cross-border sa itaas ng federal na pamahalaan. Kung wala kang dalawang bagay na ito, maaari mo akong bigyan ng mas maraming pera. Imposibleng ibenta ang tiket sa iyo, pagkatapos ng lahat. Ang iligal na pagpasok ay isang paglabag sa batas. Mukhang nahihiya si Yefan, kaya may ganitong paghihigpit. Kung iisipin ng mabuti, kailangan talaga ito tulad ng pangangailangan ng passport sa mga bansa. Gustong itanong ni Yefan kung paano makukuha ang dalawang voucher na iyon, ngunit ang mga tao sa pila sa likod ay naiinip na at sinigawan siya. No way, walang choice si Yefan kundi ang lumabas ng station, naglalayong magtanong at maghanap ng ibang paraan. Yefan, bakit ka lumabas ulit? Isang nagulat na boses ang nagmula kay Kunchi. Sa sandaling ito, nakatayo si Kunchi kasama ang ilang lalaki na may parehong tangkad. Ang mga taong ito ay nakasuot ng Silver Fox logo sa kanilang mga kamay o sa kanilang mga dibdib, at halatang miyembro sila ng guild. Deputy Commander, ito si Yefan na sinabi ko kanina. Napakahusay niya sa swordsmanship, at iniligtas niya ako. Itinuro ni Kunchi ang isang lalaking may kulot na buhok na nakasuot ng silver armor at sinabing, Yefan, ito si An-An. Deputy Head Jia, nakatanggap sila ng sulat mula sa law enforcement team at dumating para batiin ako. Bagamat medyo napahiya si Yefan, nagkataon na ito ang sertipiko at gustong magtanong sa isang tao. Humakbang siya at binati si Anjia at ang iba pa nang nakangiti. Ngunit bago pa makapagsalita si Yefan, sumimangot si Anjia at sinabing, Kunchi, huwag magsalita ng walang kaparerekon, hayaang marinig ito ng mga tagalabas, at isipin na ang ating Silver Fox Knights ay isang grupo ng magkatulad na import. Deputy Commander, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi nasisiyahang sabi ni Kangki. Siya ay isang tansong tao lamang. Sino sa tingin mo ang maniniwala na tinaboy niya ang buong Westwind Iron Brigade? Bamulong si Anjia, ang insidenteng ito ay ang kaluwalhatian ng ating Silver Fox Knights, huwag magsalita ng walang kaparerekon at ipahiya ang guild. Mukhang naagrabyado si Kunchi, ngunit napahiya siya nang humarap siya sa guild. Sabihin pa, walang pakialam si Yefan at sinabing, Kunchi, may gusto akong itanong sa iyo. Ano ito? Kumurap si Kunchi. Ngayon lang ako pumasok, at narinig ko na para makapunta sa ibang sibilisasyon, kailangan mo ng identity certificate o kung ano, alam mo ba kung paano gawin ito? Tanong ni Yefan. Nang marinig ang tanong na ito, ngini siya ni Anjia, Boy, huwag kang magdelusyon, hindi tatanggap ng mababang antas na bronze na tao ang ating Silver Fox Knights. Hindi maipaliwanag si Yefan, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ko gusto kitang sumali. Guild. Yefan, yun lang, kung hindi ka taga Fizz World, ang paraan para makuha ang identity certificate mo ay sumali sa Adventurers Guild. Mapait na ngumiti si Kunchi, nais kong imbitahan ka noong una, ngunit parang medyo mahirap na ngayon. Bronzeman, pumunta ka lang sa Bottom Bronze Guild, hindi ka makakaakyat sa Silver Guild. Sabi ni Anjia, iniunat ang kanyang kamay at kumaway, okay, bumalik tayo sa guild. Sabi ng pinuno ng regiment, gusto nating ipagdiwang ang Kunchi. Isang grupo ng mga Silver Fox Adventurer ang nagbunyi, at pinalibutan si Kunchi, sumakay sila sa isang hover na kotse. Si Kunchi ay gumawa ng kilos ng pakikipag-ugnayan kay Yefan at umalis na may hitsura ng kahihiyan. Napakamot ng ulo si Yefan at Bamulong, Adventurer. Posible ba, kailangan mong pumunta sa Destor Alliance ng Qingzhou para magparehistro? Sa sandaling ito, isang figure ang dahan-daang lumakad sa likod ni Yefan mula sa likuran. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at may kainahinalang nagtanong, may problema ba? Ang taong dumating ay ang matandang lalaki na nakasalubong ng kanyang mga mata sa tren. Kabanata 3945 malaking kliyente. Salamat ngayon sa pagligtas sa akin. Ang paos ang boses ng matanda. Ngumiti si Yefan, nga pala, hindi para sa sinuman. Alam ko, namilog ang mga mata ng matanda, at sinabi niya, pasensya na, hindi ko sinasadyang nabalitaan na gusto mong kunin ang iyong ID certificate. At mga cross-border na dokumento. Oo, gusto ni Yefan na tumawa sa kanyang puso, kaya nakinig siya sa pag-eavesdrop, ngunit hindi niya alam. Sa tingin ko, gusto mong pumunta sa Dest Alliance at magparehistro muna bilang isang adventurer. May plano ba? Hindi ito itinanggi ni Yefan. Sa pagkakaalam ko, maraming rehistradong adventurer sa Dest Alliance, at tumatagal ng higit sa 1 taon upang maghintay sa pila para sa pagsusuri. Kahit na matagumpay kang nakapasa sa pagsusuri at pagsusulit sa pagpasok, kung wala kang sapat na antas ng adventurer, at isang magandang dahilan, at hindi ako makakakuha ng mga dokumentong cross-border. Natakot ang matandang lalaki na hindi maniwala si Yefan, kaya sinadya niyang sinabi, ito, maaari kang pumunta sa opisyal na platform ng impormasyon ng Destel Alliance, may mga tuntunin at kondisyon. Napakagulo. Hindi nakaimik si Yefan, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, dahil partikular mong binanggit ito sa akin, bakit, paano mo ako matutulungan na makuha ito?
Isang ngiti ang lumitaw sa kulubot na mukha ng matanda, hindi ko magagarantiya ang 100% na tagumpay. Ngunit, kung walang aksidente, matutulungan kitang mabilis na makuha ang pagkakakilanlan ng isang adventurer. Kapag mayroon kang isang pagkakakilanlan, sa palagay ko ay hindi dapat maging napakahirap na magkaroon ng pagkakataong tumawid sa hangganan gamit ang iyong kakayahan. Napapikit si Yefan. Ang kabilang partido ay tila mas may paningin kaysa kay Conky. Okay, ano ang dapat kong gawin ngayon? Masayang sabi ni Yefan. Hindi ka ba nag-aalala, masasaktan kita? Tanong ng matanda. Nagkibit balikat si Yefan, anyway, wala akong mas magandang choice for the time being. At saka, baka hindi ako nito dayin. Saglit na natigilan ang matanda, saka ngumiti at sinabing, matagal ang paghahanda, bakit hindi muna tayo manatili sa Longmelo, kung magiging maayos ang lahat, dapat may resulta sa loob ng 2 araw. Walang pagtutol si Yefan, maaari lang siyang mangolekta ng ilang impormasyon at suriin kung ano ang nangyari kay Cha Suqingzhou. Dumating ang dalawa sa isang Longmelo Inn. Dahil walang identity certificate si Yefan, logically hindi siya makapag-check-in. Gayunpaman, ang matanda ay gumastos ng pera at direktang bumili sa mga tauhan ng counter. Isang kwarto. Nag-aalangan ang matanda, parang nag-aalangan. Sinabi ni Yefan, 2 silid. Hindi napigil ang magulat ang matanda. Mukhang naiinis ang counter staff, sigurado ka ba? Hindi mababa ang presyo ng hotel natin. Direktang kinuha ni Yefan ang mga golden fist coins at inilagay sa counter. Nagningning ang mga mata ng staff, at nang tatanggapin na nila ang pera, isang bahagi ang pinigilan ni Yefan. Ang sobrang pera ay hindi para sa iyo. Ibinigay ni Yefan ang pera sa matanda, ako mismo ang magbabayad ng pera, kasama ang pagbili ng lalaki. Ang matanda. Nag-alinlangan at kinuha ang pera, salamat. Hindi nagtagal pagkatapos ng paglalakad palayo bitbit ang room card, may panunuya mula sa mga tauhan sa likod. Ano ang hitsura ng isang itim na bronze breeder? Ang matandang lalaki ay mukhang walang magawa, huwag kang magalit, ang Longmelo ay isang katamtamang laki ng lungsod kung tutuusin, at mayroon itong mahabang kasaysayan. Ang problema ng diskriminasyon sa lahi dito ay mas malala at walang paraan upang gawin ito. Walang pakialam si Yefan. Sinabi, ang makilala sila sa pangkalahatan ay ang pag-angat sa kanila. Nakangiting tumango ang matanda, hindi ko pa na itatanong, ano ang pangalan mo? Ikaw Fan. Yanshu ang pangalan ko. Nag-isip sandali si Yanshu at sinabing, miyembro ka ba ng Shenlong clan? Mukhang Ye ang apelyido, lahat kayo ay kabilang sa angkan ng Shenlong bilang default. Bagamat totoo ito, ngumiti si Yefan. Kung ikaw ay nasa sibilisasyong tansu at pilak, natural na hindi kinakailangan, ngunit ang tanging mga tao na maaaring makarating sa ginintoang sibilisasyon ay ang Shenlong Ye clan. Sinabi ni Yanshu, gusto mo bang pumunta sa Shenki Empire at hanapin ang maharlikang pamilya ng Shenlong? Ang maharlikang pamilya ng Shenlong? Ano iyon? Nagulat si Yefan. Hindi mo alam. Medyo kakaiba si Yanshu, sa Dragon City ng Shenki Empire, mayroong Shenlong clan ng Golden Family. Sa sibilisasyon ng Shenki, ang kanilang status ay pangalawa lamang sa Shenki Royal Family. Maraming malalakas na tao ng Shenlong clan, susubukan nilang pumunta sa Dragon City at sumali sa Shenlong Royal Family, dahil ito ay itinuturing na orthodox ng pamilya Shenlong at may pambihirang katayuan. Akala ko gusto mo ring sumali sa Shenlong Royal Family. Kung tutusin, ang mga general clans na dumating sa Golden Civilization ay lahat ay naghahanap ng direktang linya ng Golden Race. Royal Family. Nakinig ng kawili-wili si Yefan, narinig ko ito sa unang pagkakataon, ngunit pupunta ako at tingnan kung may pagkakataon ako. Hindi alam kung ang mga tao ng maharlikang pamilya ng Shenlong ay makapangyarihan o hindi, kumpara sa 9 Tribulations Asher Dragon Olo. So ano? Lumapit ang dalawa sa pintuan ng guest room, at sinabi ni Yanshu, pagkatapos ay magpahinga ka muna, lalabas ako para gumawa ng mga gawain mamaya, at sasabihin ko sa iyo kapag handa na ako. Hindi naman talaga kailangan ni Yefan na magpahinga, ngunit nakita niya na may maliliwanag na utak sa inn, at maaari niyang tingnan ito. Ang impormasyon sa internet ay maaaring magamit ng maayos. Pagdating kay Fitz, mas lalo niyang naramdaman na kulang pa sa kaalaman niya ang kultura rito. Sinasamantala ang oras na ito, gusto niyang makabawi. Tungkol naman kay Yanshu, lumabas siya hindi nagtagal, at nakabalik lang sa gabi. Habang may hawak na bag ng mga libro, natagpuan ni Yanshu si Yefan. Nagawa ko na ang trabaho, at dapat may ilang balita bukas. Kung magagawa ito ay depende sa iyong sariling kagustuhan. Tumango si Yefan nang hindi nagtatanong, at itinuro ang mga libro. Mahilig ka bang magbasa? Oo, mahilig akong magbasa mula noong bata ako, at sanay akong magbasa ng tradisyonal na papel, natatawang sabi ni Yanshu. Ang dami, tapos ka na ba? Nakita ni Yefan na mayroong higit sa 100 makakapal na libro sa loob nito. Oo, nakakabasa ako ng isang libro araw-araw, sabi ni Yanshu. Hindi nagkaimik si Yefan at mapait na ngumiti, may isang taong kilala mo kasama ko, at ang ilan sa kanila ay lumalaban. Isang iskolar. Hulaan ni Yanshu, babae ba? Paano mo nalaman? Feeling, tumawa si Yanshu nang ngumiti at bumalik sa kwarto. Sa madaling araw ng susunod na araw, si Yefan ay nagbabasa ng ilang impormasyon tungkol sa Shenki Empire at sa Temple of Destiny gamit ang kanyang hubad na utak.
Dahil dito, may kumatok sa pinto. Hindi mapigilan ni Yefan na medyo magulat paano niya ito nahanap. Pagbukas ng pinto, lumapit ang isang malakas na lalaki at niyakap siya. Kuya, parang tayo talaga ang itinadhana. Haha, tumawa si Kunchi na parang isang malaking bata. Paano mo nalaman na nandito ako? Sa Longmelo, walang sino man ang hindi mahanap ng ating Silver Fox Knights. Sabi ni Kunchi sabay kilay. Anong problema? Tanong ni Yefan. Tumikim si Kunchi at nakangiting sinabi, naparito ako upang imbitahan ka sa punong tanggapan ng ating Silver Fox Knights sa utos ng pinuno. Gusto kang makita ng pinuno. Hindi maiwasan ni Yefan na tumingin sa pinto sa tabi niya. Nasa tapat ng pinto ang libro, nakikinig sa loob. Parang nagpunta siya sa Silver Fox kahapon. Ano ang problema sa iyong ulo na naghahanap sa akin? Lam-ingalinga si Kunchi sa paligid at bam-ulong, ayaw kong sabihin sa iyo, ngunit sasabihin ko muna sa iyo. Kahapon, may isang malaking kliyente na pumunta sa Alliance Hall at pinangalanan kami ng isang malaking komisyon para sa Silver Fox. Originally, tuwang-tuwa ang team leader namin. Matagal nang hindi ganoon kalaki ang komisyon, pero may isang kondisyon ang kabilang partido, ibig sabihin, gusto o rin nila. Sabay-sabay nating tuparin ang misyon. Sinabi ng kabilang partido na pumunta siya sa ating Knights dahil nakita niya ang iyong heroic performance sa insidente ng tren. Hindi siya naniwala sa iba. Biglang sinabi ni Yefan, kaya, komisyon, plano mo bang imbitahan akong sumali sa Knights? Kabanata 3946 na Silver Dragon. Napangiti si Kunchi at sinabi, hindi ko magagarantiya kung makakasali ako, ngunit ang pinuno ay dapat magkaroon ng planong ito. Ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi ba tama lang na tulungan kang lutisin ang problema ng pagkakakilanlan? Kung mayroong pinuno ng guild sa itaas ng pilak, sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang espesyal na imbitasyon, posible na aprubahan ang pagkakakilanlan ng isang adventurer. Sabi ni Yefan ng may damdamin, itong Yanshu ay medyo matalino at magaling gumamit ng iba't ibang panuntunan. Hindi ko alam kung para saan niya ginagawa ang mga bagay na ito. Para sa bagay na ito, ang grupo ay nagsagawa ng isang gabing pagpupulong kahapon. Ang halaga ng ipinagkatiwala ay talagang kaakit-akit, ngunit ito ay hindi pa nagagawang aprubahan ng isang tansong lahi ng tao sa guild. Sinabi ni Kunchi na may hitsura ng pagkahumaling, yan ang aming maganda at matalinong grupo. Kapag lumaki ka lang makakagawa ka ng matalinong desisyon, madaig ang lahat ng opinyon, at magplanong bigyan ka ng pagkakataon para sa isang pakikipanayam. Panayam. Hindi sumang-ayon si Yefan, ngunit ito ay talagang isang magandang channel. Sa hinaharap, kapag lumibot siya sa Golden Civilization, palaging tama na magkaroon ng isang makatwirang pagkakakilanlan. Okay, magkita tayo sa ulo mo. Sumakay sa hovercar ni Kunchi, tumungo ang dalawa sa Silver Fox Guild sa Adventurers District ng Longmelo. Sa kabihas ng Fitz, ang mga paraan ng transportasyon ay napakapartikular, kadalasan ang ilang mga marangyang sasakyang panghimpapawid na sumasagisag sa katayuan. Sa daan, nakita ni Yefan ang maraming merchant na nagbebenta ng lahat ng uri ng sasakyang panghimpapawid, at maging ang mga high-end na kotse para sa mga short-distance space jump. Kahit na ang ilang natatanging, classic cars, ay banibisita ng maraming bisita. Ang dahilan kung bakit ang mga karera ng ginto at pilak ay masigasig din sa marangyang mga kotse, ay napakasimple. Ang kakayahang lumipad ay hindi karaniwan dito, kaya't ito ay kasing normal ng paglalakad. Sa kasong ito, ang pagkakaroon ng pera upang makabili ng komportableng transportasyon ay natural na naging tagapagpahiwatig ng lakas. Bukod dito, mula sa pananaw ng pag-save ng pisikal na enerhiya, ang mga long-distance na flight ay palaging nakakapagod para sa mga ordinaryong practitioner. Tinansya ni Yefan na ang paglipad sa Fizz World ay nagkakahalaga ng higit sa 10 beses kaysa sa Watay. Kaya kung ikukumpara sa pakikipaglaban, hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya at pisikal na lakas sa paglipad, na isa ring diskarte sa kaligtasan. Sa katunayan, sa pananaw ni Yefan, ang isa sa mga pangunahing dahilan sa huling pagsusuri ay ang mga karera ng ginto at pilak ay ipinanganak na may mahabang buhay. Ang kanilang konsepto ng oras ay ganap na naiiba sa Bronze Race. Dahil napakahaba ng buhay, mas mahalaga na mamuhay ng comfortable at maganda ng hindi nakikipagkarera sa panahon. Sa isang malaking lungsod tulad ng Longmelo, ang Adventurers Guild ay puro sa isang partikular na lugar, na maginhawa para sa komunikasyon at pamamahala. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang Silver Guild dito, ang Silver Fox Knights ay sumasakop sa isang malaking lugar. Mula sa malayo, nakikita ni Yefan na sa tuktok ng gusali ng itim na guild, mayroong isang silver-white flying dragon na may mga pakpak na nakabuka sa halos 100 metro. Para itong lumilipad na dragon na nababalutan ng pilak, kasing ganda ng isang gawa ng sining. Silver-winged flying dragon. Alam ni Yefan na sa malaking mundo, maraming uri ng dragon. Maliban sa pamilyang Shenlong, na itinuturing na tunay na mga dragon, ang iba ay mga yalong, pati na rin ang ilang mga dragon beast na hindi tunay na mga dragon. Kakaibang, ang Demon Dragon Clan sa simula ng panahon ay tila wala ng iba, ngunit ang limang tay ay kabilang dito. At ang lumilipad na dragon na may pakpak na pilak sa kanyang harapan ay itinuturing na nasa gitnang antas ng yalong, at mayroon siyang kahit pilak na lakas kapag siya ay naging isang may sapat na gulang. Kung ikukumpara sa Earth Dragon ng West Wind Iron Brigade, ang bloodline ay mas mataas ng 1 grado.
Huwag maliitin ang bloodline na ito, hindi lamang ito kumakatawan sa kapangyarihan ng labanan, kundi pati na rin ang habang buhay at karunungan. Sa isang tiyak na dami ng pagsasanay at pisikal na kalidad, ang Silverwing Flying Dragon ay may kakayahang gininto ang kapangyarihan. Nakalagay sa lugar ng Adventurers Block na ito, para itong hari ng iba't ibang mga hayop sa digmaan, na nakatingin sa buong lungsod. Nakikilala mo ba ito? Ipinagmamalaki ni Konzi, iyan ang bundok ng ating ulo, ito ay tinatawag na Samas. Ang dahilan kung bakit tinawag ang aming regiment na Silver Fox, ay dahil si Samas ay mukhang isang maliit na fox noong siya ay bata pa. Nang lumaki siya sa isang tiyak na edad, nanganak siya ng mga pakpak, ngunit ang pinuno ng regiment ay masyadong tamad na palitan ang kanyang pangalan, kaya't ipinagpatuloy niya ito. Tumango si Yefan, narinig ko na ang bilang ng lumilipad na Dragonite ay mas mababa sa 1% ng mga Earth Dragonite. Natural iyon, ang mga lumilipad na dragon ay karaniwang mas malakas kaysa sa pilak, at likas silang mayabang. Hindi ito makokontrol ng mga ordinaryong kabalyero. Ngunit talagang magandang magkaroon ng yalong bilang isang bundok. Sinabi ni Kunchi, kung tutuusin, ang isang hayop na hindi marunong makipag-usap ay hindi maaaring maging isang bundok, ito ay angkop bilang isang bundok, at maaari itong gamitin bilang isang bundok. Ang pakikipag-usap, tapat at matapang, walang maraming pagpipilian. Bagaman ang Fitz Institute ay nagpo-promote ng mechanical beasts, sa mga nagdaang panahon, at ang pagiging epektibo ng labanan ay hindi masama, karamihan sa mga kabalyero ay mas gusto pa rin ang mga kasamang laman at dugo. Kung tutuusin, para sa karamihan ng mga kabalyero, pipiliin nila ang propesyon na ito dahil gusto nila ang isang soulful combat partner. Nagkwentuhan ang dalawa at naglakad papunta sa pinto ng guild. Sa sandaling ito, isang maliit na bagay ang lumipad patungo kay Yefan. Pinulot ito ni Yefan at nalaman na ito ay kalahating kinakain na prutas. Tumangala siya sa ambi sa hindi kalayuan, at may isang binata na may maikling kulay pilak na kulay abo na buhok at nakasuot ng armor na bantay sa balikat. Hoy, ang mga untouchable mula sa bronze, nakakain ka na ba ng ganitong uri ng prutas na ganling? Ito ay isang bagay na hindi mo makakain sa Silver Civilization. Tamad magsalita ng walang kaparirikan, binaliktad na lang ang prutas. Sa isang ubo na tunog, ang prutas ay gumuhit ng isang tuwid na tilapon. Bago pa makapag-react ang male knight, nataman na siya sa noo. Bang! Pumutok ang prutas, at sabay na nahulog ang lalaki mula sa ambi. Hindi nakita ni Kunchi ang nangyayari, at nang mag-react siya, biglang nagbago ang mukha niya. Sure enough, pagkatayo ng lalaki ay ngumisi ito ng hindi makapaniwala at galit sa mukha. Damn bronze pariah. Ang lakas ng loob mong basagin ako. Tamaan. Huminahon ka. Gustong makita ng pinuno ng rehimiento si Yefan. Manahimik ka. Hindi kailangan ng kapatid ko na makakita ng ganitong uri ng basura, Samas. Patayin mo siya. Ang Silverwing Dragon sa bubong ay nagpakita ng pagkainip sa kanyang mga mata, ngunit ito ay dahil si Hit ay kapatid ng punong guro. Kailangan pa nitong magbigay ng kaunting mukha. Isa pa, pagdating niya sa guild, nasugatan niya ang mga tao sa grupo, na medyo nakakahiya. Mabilis na tumalon si Samas at lumapag sa gate. Isang bagyo ang tumama sa lupa, at ang mga dumadaan sa paligid ng guild ay nataranta. Yefan, tumakbo ka. Ipapaliwanag ko ito sa pinuno ng regiment. Natakot si Kunchi na lumalim ang alitan, kaya hinimok niya si Yefan na magtago. Tumakbo. Bakit? Tanong ni Yefan. Nababalisa si Konki, huwag kang matapang. Hindi ito ang Earth Dragon na nakilala mo dati. Haha, Samas, narinig mo ba iyon? Hinamak ka ng lalaking ito. Tumawa si Hit na parabang nakakita ng hindi kilalang patay at buhay na tanga. Medyo hindi nasiyahan si Samas, ang buong Longmellow, sino ang nawala at binigyan ito ng 3-pointer. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, binuksan ang kanyang kaliskis ng dragon sa leeg, at agresibong ibinuka ang kanyang bibig, nagpakawala siya ng dagandong ng dragon patungo kay Yefan. Umuungol. Gitling. Kabanata 3947. Ang marahas na alon ng dagandong ng dragon, na sinamahan ng dagwang bibig, ay naging sanhi ng pag-atras ni Kunchi ng 10 metro sa takot. Sa kabilang banda, nakatayo doon si Yefan, ngunit nanatiling hindi gumagalaw. Si Kunchi ay natakot nang makitang hindi maalis ni Yefan ang kanyang mga mata sa kanya, nakatitig lang ng diretso kay Samas the Silver Dragon. Baliw ba ang lalaking ito? Hindi ako natatakot na makagat hanggang mamatay. Ang mas nakakagulat ay ang Samas, isang tansong tao lamang, ay may lakas ng loob na baliwalain ang kapangyarihan nitong dragon na tulad nito. Bibigyan na sana ni Samas ng kulay si Yefan nang lumapit kay Yefan ang matutulis ng ngipin ng dragon. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng hitsura ng paghamak, at nagluwal siya ng isang salita. Pumunta ka. Sa sandaling sinigaw niya ang salitang ito, tila isang hindi nakikitang malaking kamay ang pumisil sa lalamunan ng kaluluwa ng dragon ni Samas. Buhay. Si Samas ay likas na nakaramdam ng pang-aapi mula sa isang nakatataas. Ang buhay at kamatayan ay tila nasa isip lamang ng lalaking nasa harapan niya. Dragon Clan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Dragon Clan, hindi ito nararamdaman ng iba, ngunit si Samas ay sobrang masigasig. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng aura ng mataas na antas ng lahi ng dragon ang isang tao? Ngunit hindi maitago ang gulat sa mga mata nito, at nanginginig na umatras, at mabilis na dumulas pabalik sa bubong.
Nagsara ang mga kaliskis ng dragon, humigpit ang mga pakpak, at lumuhad ang ulo. Ang eksenang ito ay lubos na nagpatulala kina Konzi at Heat. Ano ang sitwasyon? Natakot si Silver Dragon Samas sa tunog ng, umalis ka. Samas, huwag kang bastos. Sa sandaling ito, lumabas ang isang matangkad na batang babae na may mahabang maputlang blonde na buhok, isang puting flower collar na kamiseta, naka-snowcap na kulay abong pantalon, at isang espada ng knight sa kanyang baywang ang lumabas. Ang babae ay may mukha na may misla na mga tampok ng mukha, at ang kombinasyon ng maluwag at masikip na damit ay nagha-highlight sa magagandang kurba. Medyo hindi pangkaraniwan na ang isa sa kanyang mga mata ay kayumanggi, at ang isa ay isang prosthetic na mata na gawa sa sipiro. Hindi ko alam kung dahil sa sugat kaya nawalan ako ng mata, o may suot akong prosthetic na mata para sa ilang layunin. Hay, akala ko kung anong nangyayari, kapatid ko pala ang dumating. Mukhang malungkot si Heat, at umatras lamang ng mag-alala si Samas sa kanyang amo. Medyo natarante si Conky. Lumabas man ang pinuno ng rehimiento, pinagalitan si Samas na, umalis ka, kaya hindi dapat ganoon kadali ang maging masunurin. Gayunpaman, imposibleng magpaliwanag si Samas sa kanila. Sa sobrang takot niya ay nawala talaga ang dragon niya. Ang tanging iniisip nito ay itigil ang pagkukusa upang pukawin ang misteryoso at mapanganib na lalaking ito. Unang pagkikita, ako ang pinuno ng Silver Fox Knights, Sylvie. Nagunat ng kamao si Sylvie. Alam ni Yefan na ito ang etiquette sa pagitan ng mga adventurer, kaya iniunat niya ang kanyang kamao at hinawakan siya. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa pagpapakilala ni Sylvie, hindi maniniwala si Yefan na ang babaeng ito ang presidente ng Adventurers Guild. Ito ay walang iba, higit sa lahat dahil sa kanyang sexy na hitsura at mabilog na figure, na mukhang ilang layaw na mga binibini at ginoo. Hindi katakataka na si Kunchi ay labis na nahuhumaling sa kanyang ulo, na karamihan sa mga lalaki ay hindi makatiis, tama ba? Banibiro ka lang ni Kuya Hit. Hindi ka talaga sasaktan ni Samas nang walang pahintulot ko. Patawarin mo ako. Magalang nang umiti si Sylvie, ngunit medyo may hinala ang kanyang mga mata. Hindi rin niya alam kung matapang ba ang lalaking nasa harapan niya, o talagang umasa ito sa kanya at naglakas loob na tawagin si Samas na, umalis ka na. Nagbibiro lang ako sa kanila, sabi ni Yefan. Mabahong bata. Anong sabi mo? Sigaw ni Heat. Heat, may negosyo pa tayo. Kumunot ang noo ni Sylvie. Ate, hindi ka magre-recruit ng isang bastardized bronze na tao sa guild para lang sa isang komisyon, hindi ba? Masungit na sinabi ni Hyter, sa palagay ko karamihan sa mga kliyente ay tumatanggap ng mga benepisyo ng batang ito, kaya direkta namin itong tinatanggihan. Wala siyang magagawa tungkol sa kondisyong ito. Walang guild na mas malakas kaysa sa amin sa buong Longmelo. Kung hindi niya tayo hahanapin, sino pa ang hahanapin niya? Nagmamadaling sinabi ni Kunchi, ulo, nakita ko ng sarili kong mga mata ang guild ni Brother Yefan. Ang Escrimador, kung wala siya sa Wailing Desert, namatay na ako sa kamay ng Westwind Iron Brigade. Ang Ground Dragon na naputol ang binti ay ang pinakamagandang patunay. Dapat mong malaman ang aking lakas, hindi ko magagawa ito. Pagkatapos makinig sa sinabi ng dalawa, tinanong ni Sylvie si Yefan. Sa tingin ko si Kunchi ang nagsabi sa iyo tungkol dito. Gusto mo bang sumali sa guild natin? Sa totoo lang, hindi ako interesado, sabi ni Yefan. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Sylvie, bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka at pagkadismaya. Kung gayon bakit ka nandito? Interesado ako sa sertipiko ng pagkakakilanlan, kahit na ito ay hindi isang Silver Fox, isang Black Fox o isang White Fox, hindi ito mahalaga, sabi ni Yefan. Diretso ka talaga. Bahagyang ibinuka ni Sylvie ang kanyang mapupulang labi, ngunit ngumiti, gayunpaman, pinahahalagahan ko ang iyong prangka na ugali, hanggat maaari kang makapasa. Bago pa matapos magsalita si Sylvie, isang boses ang hamarang sa kanya. Captain, sa palagay ko ay hindi dapat payag ang sumali sa guild ang mga ganyang tao. Ang deputy head ng regiment, si Angia, na nakita niya noon sa istasyon, ay nag-walkout kasama ang isang grupo ng mga miyembro. Kumunot ang noo ni Sylvie, hindi ba't napag-usapan natin ito kahapon? Ang komisyong ito ay sulit na bigyan siya ng pagkakataong subukan. Matuwid na sinabi ni Angia, gayunpaman, ang ugali ng taong ito ay hinahamak ang ating Silver Fox. Paano magiging maluwalhating miyembro ng Silver Fox ang isang tulad niya? Hindi lang ako, ngunit maraming mga kasosyo sa rehimiento ang hindi rin sumasang-ayon. Hindi nagtagal, nagprotesta rin ang isang grupo ng mga miyembro sa likod. Nang mukhang napahiya si Sylvie, bahagyang tumawa si Yefan. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Sylvie. Wala lang, iniisip ko lang na ang guild mo ang pinakamalaki sa Longmelo, na ikinagulat ko. Bakit mo nasabi iyan? Naguguluhan si Sylvie. Sinabi ni Yefan na may damdamin, isang deputy head, kasama ang isang grupo ng mga miyembro, ay lantarang tumututol sa desisyon ng pinuno ng regiment. Tila ang grupo ay nagkakagulo. Anong kalokohan ang pinangalanan mong Ye? Iginagalang ko ang ulo ni Sylvie, paano magkakaroon ng away? Deputy head ng Angia. Pangit ang mukha ni Sylvie, medyo tumaas ang boses, at nanlamig ang mga mata. Namutla ang mukha ni Angia, at nalaman niyang galit na galit ang magandang ulo. Ngayon ay napakalayo mo talaga, huwag mo nang ipahiya muli ang Silver Fox Knights, sabi ni Sylvie sa mahinang boses. Angia gritted his teeth, shame. Nakakahiya sa grupo mismo. Bakit?
Ngunit isang tansong tao, upang pagsabihan ang sarili para sa kanya. Ang mga mata ni Angia ay nakatuon kay Yefan, puno ng hinanakit. Natural na napansin ito ni Yefan, ngunit natural, ang gayong maliit na tungkulin ay hindi sineseryoso. Ako, si Sylvie, sa pangalan ng pinuno ng grupo, ay inaprubahan si Yefan na tanggapin ang admission assessment. Kung sino man ang tumutol, tumayo ka. Lumingon si Sylvie, at nakita ng lahat na masunurin si Angia, kaya natural na hindi na sila ng ahas na sumalungat pa. Sa katunayan, ang kabuuan, ay siya ring pinuno ng sinturon ni Angia. Ate, hayaan mo siyang sumali sa assessment, walang problema, pero ako ang mananagot sa assessment na ito. Tumayo si Hit sa oras na ito at tinitigan si Yefan ng may panunuya, na parabang tinitingnan niya ang kanyang biktima. Kabanata 3948 Ano ang mga paraan? Paano ito gagana? Hit, ikaw ang pangatlong pilak, at ang mga alituntunin ng ating rehimyento ay palaging may pananagutan ng una. Tutol si Kunchi, gusto mo lang ipaghiganti ang publiko. Nag-aalala ka ba? Ngumisi si Hit. Inabot ni Yefan ang kanyang kamay upang pigilan si Kunchi at sinabing, hindi mahalaga, kahit sino ay maaaring pumunta, hindi ka naniniwala sa akin. Si Kunchi ay mukhang walang magawa, Yefan, syempre naniniwala ako sa iyo, ngunit ang lalaking ito na Hit ay tiyak na gagawin ng kanyang makakaya. Ikaw. Ngumiti si Yefan, at sa huli, hindi pa rin siya naniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ginawa ni Yefan ang kanyang paglipat noon, nang walang anumang paglilinang. Natural na naramdaman ni Kunchi na hindi mapasaya ni Yefan si Yefan kapag ginamit ni Hit ang kanyang cultivation para supulan siya. Paano mag-assess? Direktang tanong ni Yefan. Nagpakita ng pag-aalinlangan si Sylvie, sigurado ka ba, gusto mong tanggapin ang pagtatasa ni Hit? Siya ay isang heavy armored spear knight. Sa panahon ng pagtatasa, kailangan niyang maging ganap na armado. Kahit ano, sabi ni Yefan. Sa pagharap sa mayabang ni Yefan, kahit si Sylvie ay hindi nakayanan. Bumantong hininga siya at sinabing, napakasimple ng nilalaman. Sa fighting arena, kung makakaligtas ka sa 10 fails, kung hindi ka matalo, papasa ka sa pagsubok. Ang fail ay timing unit ni Fitz, nakatumbas ng halos 1.5 minuto. 1/4 ng 1 oras. Bumulong si Yefan, umiling, hindi ito dapat magtagal. Akala ng lahat ay mayabang si Yefan, tumawa. Bakit, sa tingin mo hindi ka makakapit? Bakit hindi ka lumuhad at humingi ng awa ngayon? Ngumisi si Hit. Hindi nagabalang tumugtog ng piano si Yefan kay Niu, handa na ako, nasaan ang fighting arena? Nasa dulo ng kalyeng ito, sumama ka sa akin. Hindi na nagsalita pa si Sylvie, at sumabay sa isang grupo ng mga tao. Namilog ang mga mata ni Angia, at tahimik niyang hinawakan si Hit, na magpapalit na sana ng armor, mula sa likuran. Tumalikod si Hit, anong meron? Kumpas si Angie. Kailangan ba? Tulungan mo lang akong huminga at hayaan ang batang iyon na mapabuti ang kanyang memorya, ngini siya ni Angia. Isang masamang ngiti din ang ipinakita ni Hit, walang problema, balutin mo ako. Hindi nagtagal, unang dumating si Yefan sa fighting arena. Sa halos bawat lugar ng guild garrison ng lungsod, magkakaroon ng mga ganoong lugar para sa mga pangunahing guild na magsagawa ng mga pagtatasa at paligsahan. Bilang pinakamalaking guild sa Longmelo, natural na nakakaakit ng pansin ang Silver Fox. Maraming kalapit na miyembro ng guild ang pumunta dito para panuurin ang excitement. Maraming mga tao pa rin ang mga tagahanga ni Sylvie, at sinigaw nila ang pangalan ni Sylvie mula sa malayo, at tumakbo pa upang mag-alay ng mga bulaklak. Gayunpaman, ang mga mata ni Sylvie ay walang pakialam, at isang grupo ng mga miyembro tulad ni Kunchi sa tabi niya ang hamarang sa mga ligaw na bubuyog at paru-paro. Nakita mo na ba? Ang ating ulo ay ang perlas ng Longmelo. Hindi ko alam kung gaano karaming makapangyarihang adventurer at maharlika sa dagat ng buhangin ang mga manliligaw ng ating ulo. Never pa akong nanliligaw na lalaki, malinis siya. Sabi ni Kunchi nang may paghanga, sa mga babaeng nakilala ko, ang pinuno ng regiment ay ang pinaka-perpektong diyosa. Bahagyang nagulat si Yefan, sa pag-aalala sa figure ni Sylvie, maaaring nasa masamang posisyon pa rin siya. Sa katunayan, na may kaunting banal na kahulugan, maaari niyang malaman, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay masyadong marumi, at hindi siya interesadong malaman. Dahil sikat si Sylvie kaya na-assess dito si Yefan, isang tansong tao, at walang pakialam ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, si Hit, na nakasuot ng pilak na baluti at armado hanggang sa mga siwang ng kanyang mga kuko, ay nagdala ng mahabang sibat at pumasok sa arena ng pakikipaglaban. Sa ilalim ng kanyang upuan, ito pala ay isang hugis enerhiya na hayop na nasusunog sa gintong apoy. Kasabay nito, may mga red light path din na kumikislap sa katawan ni Hit, parang misteryosong flame totem. Damn! Hit, ang bastos mo! Nagmura si Conky nang makita niya ito, hindi patas. Tumangala si Hit sa mga kinatatayuan at sinabing, ano ang mali? Hindi mo naman sinabi na napakalakas ng kaibigan mong tanso. Hindi ba? Hindi pa huli para aminin ang pagkatalo. Angia, masyado ka nang lalayo. Napatingin si Sylvie kay Angia na nahuli. Mukhang inosente si Angia, Captain, ano ang problema? May mukha ka pa para magtanong. Tanong ni Kunchi, bukod sa iyo, isang lalaki na may dalawang hanap buhay ng God Knight, at Summoner, sino ang makakatulong kay Shi para likhain ito? Oh, ikaw ang nagsabi niyan.
Mapait na ngumiti si Angia, hindi ko magawa ang ipinagagawa sa akin ni Hyter. Alam mo ang init ng ulo niya, at hindi siya makumbinsi ng pinuno ng rehimyento. Kumunat ang noo ni Sylvia na parabang walang magawa sa nakababatang kapatid. Nena si Conky, at nagmamadaling sumigaw kay Yefan, Yefan. Tumigil sa pakikipaglaban. Ang sandata ni Hit ay pinalakas ng mga pansamantalang enchantment. Leon, ang ganitong uri ng energy mount ay hindi natatakot sa kamatayan, ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Narinig din ni Yefan ang kanilang chat, at bumulong sa kanyang puso, kaya ito ang God Knight at ang Summoner. Ang baluti sa Nahit ay may energy bonus na katulad ng kapangyarihan ng pananampalataya. Itong si Angia, na talagang dual professional, ay medyo genuine. Anak, hindi pa huli ang lahat para tumakas ngayon. Naramdaman ni Siter ang walang katapusang kapangyarihan sa kanyang katawan, na may mapagmataas na mukha, itinutok niya ang kanyang baril kay Yefan ng mapagpakumbaba. Lagot ka lang sa bibig mo. Tanong ni Yefan. Galit na galit si Hit, naghahanap ng kamatayan. Nang walang sabi-sabi, sumakay siya sa sumasabog na leon, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay lumundag sa buong katawan niya, naging isang gintong pulang apoy na meteor, at tumakbo patungo kay Yefan. Ang makapangyarihang mga kasanayan sa pagsingil ay eksakto ang pinakahuling hakbang para sa mga kabalyero upang madaig ang santukan na propesyon. Kailangan lang nito ng head-on head-to-head para durugan ang kalaban. Nang makitang nasa harapan na niya si Hit, itinuro ni Yefan ang kanyang mga daliri sa paa at nag-volley. Boom! Gitling! Si Hit, na nakasakay sa leon, ay hindi man lang nakita ang nangyayari, ang kanyang katawan ay natangay ng napakalaking puwersa. Ang baluti ay direktang nabasag sa hangin, at si Hit ay naging isang pulang sinag at bumangga sa dingding ng fighting arena. Parang nanginag ang buong arena. Natahimik ang audience. Isang pares ng mga mata ang nakatitig ng diretsyo sa arena, at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Isang paa. Isang sipa lang sa hangin. Sinipa niya ang armor ng Silver 3, ang pinalakas na hit ng God Knight, at nawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Sabi ko, hindi magtatagal. Lumingon si Yefan at tumingin sa mga tao ng Silver Fox Knights. Si Angia ng Silver Fox at ang iba pa ay natigilan, at naramdaman nilang namamaga ang kanilang mga mukha. Kay Hit pala ang mga salitang kanina lang. Conky, hindi mo ba sinabi na isa siyang eskrimidor? Pasigaw na tanong ni Sylvia na kumikinang sa kanyang mga mata. Noon lang nag-react si Kunchi, ngunit hindi niya inabot kay Yefan ang isang espada. Siya, isa ba siyang martial artist? Natigilan din si Kunchi, anong klaseng paraan meron ang kapatid niya? Tumalon si Sylvie mula sa fighting arena sa oras na ito, at isang paggalaw ang mabilis na dumating sa gilid ng kanyang kapatid, hinubad ang helmet ni Hit, at nakahinga ng maluwag nang makitang nahimatay lang ito. Kaagad, humakbang siya sa harap ni Yefan at iniunat ang kanyang puting payak na kamay. Isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, "Welcome to the Silver Fox Knights, Yefan." Kabanata 3949 na kailangan ko bang subukan? Tiningnan ni Yefan ang matambok ngunit magandang kamay, umiling at ngumiti. Column, ayokong maging tinak sa tabi ko. Nagpout si Yefan patungo sa stand. Daan-daang malalaking lalaki ang nanunood sa eksenang ito ng may selos. Kung maglakas loob si Yefan na makipagkamay kay Sylvie, malamang na makipag-duel siya sa kanya. Saglit na natigilan si Sylvie, ang kanyang maningning na mga mata ay nakangiting parang gasuklay na buwan, hindi ko inaasahan na napakadisiplina mo sa bagay na ito. Ngumiti si Yefan, medyo nakonsensya. Ang galing. Alam kong okay lang sa iyo si Yefan. Tuwang-tuwang tumakbo si Kunchi, hinawakan ang leeg ni Yefan, at ngumiti na parang isang malaking bata. Hindi ito tulad ng isang tao, na palihim na nanloko at sinampal ang kanyang sarili sa mukha. Hindi nakalimutan ni Kunchi na kutsain si Angia sa tabi niya. Namumula ang mukha ni Angia, ngunit nasa harapan niya ang realidad, kaya kagat-kagat lang ang kanyang ngipin at isubo ito sa kanyang tiyan. Brute force lang yan, walang pinagkaiba sa groom na yan. Saway ni Angia at tumalikod. Nakinig si Yefan at nagtaka, nobyo. Anong groom? Ngunit wala na siyang oras para magtanong pa sa sandaling ito, dahil magre-rehistro siya bilang isang adventurer sa Dest Alliance. Si Sylvie, bilang tagapagrekomenda, ay isinama siya, at masigasig na sumunod din si Kunchi. Sa pagkakataong ito, maraming adventurer mula sa Longmelo ang tumingin kay Yefan ng may paggalang. Mayroon ding mga malalakas na lalaki sa lahi ng tanso, ngunit napakabihirang. Sa kanilang palagay, nabibilang sila sa rare species. Dumating ang tatlo sa isang gusaling may avant-garde at simpleng hugis at sagisag ng Diyosa ng kapalaran. Pagpasok pa lang nila, binati ng ilang staff sa Alliance Hall si Sylvie. Magalang na tugon ni Sylvie nang hindi nawawala ang distansya, dahilan para masundan ng maraming lalaki ang kanyang mga mata na parang nympho. Yefan, maghintay ka rito kasama si Kunchi. Ito ay isang espesyal na rekomendasyon. Kailangan mong direktang makipag-usap sa Pangulo ng sangay dito. Pupunta ako sa opisina sa itaas. Natatawang sabi ni Konzi. Sige, Yefan, malapit ka nang magtrabaho sa amin, alamin ang higit pa tungkol sa mga patakaran ng mga adventurer. Pagkatapos magsalita ni Sylvie ay mag-isa siyang umakyat. Tiningnan ni Yefan ang hall ng Destel Alliance. Sa malaking screen ng promosyon, panapanahong lumalabas ang mga promotional poster ni Su Qingzhou.
Tumingin si Yefan sa asawa ng Reyna, nagtataka kung ano ang nangyari sa babae. Huwag mong tingnan, ang Diyosa ng kapalaran ay walang pakialam sa atin na hindi pinangalanan. Nagpayo si Kunchi, kung masyado kang malalim sa usapin ng mga lalaki at babae, ito ay magiging napakasakit sa hinaharap, huwag magkaroon ng hindi makatutuhanang mga pangarap. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa at sinabing, naiintindihan mo ng mabuti. Ayan na. Nagtapat ka na ba kay Sylvie? Hoy! Nagmamadaling iniunat ni Kunchi ang kanyang kamay upang takpan ang bibig ni Yefan, tumingin sa paligid sa gulat, tumahimik ka. Napangiti si Yefan, at magbibiro na sana nang bigla niyang nalaman na lumitaw sa screen ang ilang mensahe na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang taong nakatapos ng komisyon, ay personal na sasalubungin ng Pangulo ng Alyansa at bibigyan ng gantimpala. Gulong-gulo ang isip ni Yefan, Kunchi, anong nangyari ngayon? Well, ito ay isang S-level na komisyon. Hanggat ang S-level na komisyon ay nakumpleto, ang presidente ng alyansa ay personal na maglalabas ng isang honorary certificate, pati na rin ang mga karagdagang bonus mula sa alyansa. Gantimpala. Ibig mong sabihin. Oo, si Pangulong Suchinzo, ang personal na tatanggap nito. Ngumiti si Kunchi at sinabing, bakit, tuwang-tuwa ako. Gusto mo bang makita ang iyong Diyosa sa ganitong paraan? Tumigil ka sa pangangarap, imposible. Paano mo matatanggap ang kahilingan sa S-rank? Seryosong tanong ni Yefan. Walang magawa si Kunchi, at agad na hinayla si Yefan sa isang lugar kung saan maraming adventurer ang nagtipon. Dito, sa maraming malalaking screen, iba't ibang mga komisyon ang ipinapakita. Kadalasan, kaming mga adventurer ang kumukuha ng mga order, dito na lang panuurin. Pagkatapos pumili, gagamitin namin ang certificate ng adventurer para i-swipe ang card para tanggapin ang order. Kinuha ni Kunchi ang isang espesyal na silver identity card, tingnan mo, ako ay isang silver level adventurer. Ayon sa pagsusuri ng alyansa, ang komisyon ay mahahati sa 4 na antas ng kahirapan, S, A, B, at C. Sa pangkalahatan, ang antas ng C ay ang pinakamarami, mula sa pagtulong sa isang taong may mga bata at paglalakad ng mga alagang hayop hanggang sa pagtulong sa ilang mga sakahan na alisin ang mga ito. Ang mga hayop ay itinuturing na C. Medyo mahirap ang B. Sa pangkalahatan, ang mga taong nasa silver level na tulad ko ay makakamit lang ng B level, na magiging banta sa buhay. Ang A ay hindi bababa sa antas ng ginto na mga adventurer ay maaaring subukan, ngunit madalas na umasa sa 1 o 2 piraso ng ginto ay hindi sapat. Let's put it this way, since the establishment of the Silver Fox Knights, we have only finished a rank A commission once. Noon, hindi pa ako sumali, at halos kalahati ng adventurer sa grupo ang nawala. Simula noon, hindi na tinanggap ng pinuno ng rehimyento ang pagtitiwala sa A level. Tanging ang Golden Guild lang ang kwalipikadong pumalit. Huminga ng malalim si Kunchi, para sa S level, ito ay para sa 4 na pangunahing ginintoang sibilisasyon. Lahat ng mga super commission na inilabas ng mundo. Ang mga komisyon sa antas ng S ay karaniwang kinomisyon ng mga opisyal ng imperyo at ng templo. Ngunit isipin mo, mayroon silang mga Star God powerhouses mismo, ngunit kailangan nilang gumastos ng malaking halaga ng mga reward. Bakit ka pumunta para imbitahan ang Adventurers Guild na lumabas? Ikinalat ni Kunchi ang kanyang mga kamay, malinaw, kahit na ang Star God powerhouses ay nakadarama ng peligro at hindi nangangahas na makipagsapalaran. Ang mga taong may kakayahang tumanggap ng ganitong uri ng komisyon ay hindi magkukulang ng ganoong uri ng gantimpala. Maliban kung ito ay para sa katanyagan, sino ang tatanggap nito? Tiningnan ni Yefan ng malapitan at nakitang 3 lang ang S-level na komisyon na nakasulat dito. Individual. At ang oras ng paglabas ng komisyon, ang pinakamatagal ay higit sa 10 taon. Alam mo, karamihan sa mga komisyon ay lumalabas lamang ng ilang araw, o 1 buwan o 2. Pagkatapos ng lahat, mayroong masyadong maraming mga adventurer, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa walang kumukuha ng mga gawain na maaaring gawin. Ang 3 S-class na ipinagkatiwala ay talagang hindi naririnig. Kailangan mo ng ginto para makakuha ng S-rank. Tanong ni Yefan. Tama, ayaw mo talagang kunin, di ba? Kinailangan ni Kunchi na hikayatin, kuya, huwag kang magpakatanga, not to mention nakakapasok mo lang sa guild, bronze rank ka lang, kung talagang may pagkakataon kang makakuha ng ginto, huwag mong pagtawanan ang sarili mong buhay. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba, talagang naramdaman niyang hindi imposible para sa kanya ang S-class na komisyon. Kung walang paraan para mabilis na mahanap si Suchinzo, mukhang maganda na pumunta si Suchinzo para makita siya sa ganitong paraan. Sa sandaling ito, dumating si Sylvie at isang lalaking nakadamit. President Gao, ito ang Yefan na nabanggit ko. Yefan, ito si President Gao ng Long Mellow Branch, bibigyan kanya ng final identity assessment. Nakangiting sinabi ni Pangulong Gao, maaaring makuha ng bronze human race talagang hindi madali para kay Kapitan Sylvie na pahalagahan ito. Nagtanong si Yefan, ano pa ang dapat gawin? Wala lang, handa na lahat ng materyales, kailangan mo lang gawin ang Star God Compass Test para matukoy ang iyong kabuuang lakas. Level. Sabi ni President Gao, at kumuha ng compass na dala niya. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang compass ni Han Yinseng na aksidenteng nasira. Kailangan bang subukan ito? Medyo napahiya si Yefan. Kabanata 3950 ang undead.
Naisip ni Pangulong Gao na natatakot si Ye Fan sa kahihiyan, kaya tumawa siya at sinabing, okay lang, nabalitaan ko na natalo mo si Heat. Kahit na hindi mataas ang halaga ng chaos mo, dapat may kakaiba sa iba mo pang mga katangian. Maaabot ko ang buy-in. Ngumiti si Sylvie at sinabing, Ye Fan, huwag kang mag-alala, dahil nangako ako sa iyo na sasali sa club, kahit anong sukatin ko, hindi ko ito pagsisisihan. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi sundin muli ang kahilingan ni Pangulong Gao. Nilagay ko ang kamay ko dito. Ang 5 kulay ng dugo, tibay, liksi, espiritu, at halaga ng kaguluhan, biglang nagsimulang pumailanglang ng husto. Napatulala ang tatlong Sylvie na katabi niya. Anong nangyayari? Ang halaga ng compass ay magiging ligaw. Bago pa man matignan ng malapitan ang tatlo, nakarinig sila ng malutong na tunog. Nabasag ang Star God Compass. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Nilunok ni Pangulong Gao ang kanyang lalamunan at inabot upang panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paano ito? Si Sylvie ay tumingin kay Ye Fan nang may pagtataka, nag-iisip. President Gao, ang iyong compass ay umaabot na sa katapusan ng buhay nito. Dapat mo bang palitan ito ng bago? Hulaan ni Kun Chi. Biglang sinabi ni Pangulong Gao, naku, matagal na itong ginagamit, kaya kukuha ako ng bago. Pagkatapos, ilang sandali, naglagay si President Gao ng bagong compass sa harap ni Ye Fan. Ye Fan, gusto mo bang subukan ulit? Medyo kinakabahan ang mga mata ni President Gao. Sumimangot si Ye Fan, kung magpapatuloy ito, malamang na walang katapusan. Captain, kahit anong attribute iyon, hindi ito makakaapekto sa status ko bilang adventurer, di ba? Muling kinumpirma ni Ye Fan. Tama, ang ibig kong sabihin, hindi ba pumapayag din si President Gao? Sabi ni Sylvie. Nakahinga si Ye Fan. Sa pagkakataong ito, may ginawa siyang sadyang. Alam niya ang prinsipyo ng compass ng Star God. Kailangan lang niyang ihiwalay ang pagtuklas nito hanggat maaari. Sa pagkakataong ito, ang aktwal na sinubak ng compass ay marahil ay isang buhok ni Ye Fan. Hoy! Mukhang tama. Nakita ni Pangulong Gao na ang pula, dilaw at berdeng mga kulay ay halatang nakataas, at ang asul at kulay abo ay napakahina. Napakaganda ng blood, stamina at sensitivity values, no wonder na magagamit mo ang ganoong klase ng martial arts para talunin si Heat. Isinantibi din ni Sylvie ang mga dati niyang hinala, sa pag-aakalang nasira ang Star God Compass kanina lang. Kakaiba. Sa kabuuan, nasa pagitan pa lang ng Bronze 8 at 9. Mukhang medyo hindi patas ang pagkatalo ni Heat, sabi ni President Gao. Hindi masasabi na ang Star God Compass ay isang magaspang na pagsubok sa kakayahan sa papel. Ang mga kasanayan at kamalayan sa aktwal na labanan ay hindi masusukat mula sa compass, sabi ni Sylvie. Tumango si Ye Fan bilang pagsang-ayon. Gaya ng inaasahan sa isang golden powerhouse na nagtapos sa akademya, mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa labanan. Matagumpay kung nakuha ang Adventurer Certificate, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang bronze card lamang. Ngunit walang pakialam si Ye Fan, gayunpaman, hindi niya kailangan ng maraming pagsisikap para itaas ang kanyang antas. Dahil opisyal na naging miyembro ng Silver Fox Knights, dadalhin siya kaagad ni Kun Chi pabalik sa guild upang makilala ang ilang miyembro. Bagamat naisip ni Ye Fan na hindi ito kailangan, wala na siyang ibang gagawin, kaya hindi niya pinabulaanan ang mabuting hangarin ni Kun Chi. Nagmamadaling umalis si Sylvie, at alam ni Ye Fan na karamihan ay makikipagkita siya kay Yan Shu para pag-usapan ang tungkol sa pagkakatiwala. Kinuha ni Kun Chi si Ye Fan at naglakad-lakad sa Silver Fox Guild. Nalaman ng lahat na talagang bronze lang ang mayroon si Ye Fan, at lahat sila ay nakaramdam ng kamanghamanghang. Namulat na si Heat, at puno rin siya ng ayaw sa pagkatalo na ito. Ngunit pagkatapos niyang bugbugin ng husto, medyo natakot na siya, nagtago sa sulok at umiinom ng tahimik, at hindi na inabala si Ye Fan. Ngumisi si Angia, alam ko kung gaano kahusay ang isang tansong tao, na may malupit na puwersa, at walang puwang para sa pagpapabuti. Sinabi ko ang representante na pinuno ng hukbo, at kahit na ang pinuno ng hukbo ay nagsabi na sa aktwal na labanan, hindi mo magagawa ito. Sa pagtingin sa data ng compass, mas alam mo ba kaysa sa pinuno ng regiment? Ganti ni Kang Ki. Kinagat ni Angia ang kanyang mga ngipin at galit na lumabas ng pinto sa likod. Pagkatapos maglakad-lakad sa guild, nagtanong si Ye Fan, hindi ka ba isang grupo ng kabalyero? Bakit isang Silverwing Flying Dragon lang ang bundok? Sa ilalim ng pamumuno, sa pamamagitan ng dalawang bloke, ay dumating sa merkado ng kabayo ng Longmelo. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang lugar para sa pangangalakal, kundi isang lugar din kung saan pinananatili ng mga pangunahing guild ang kanilang mga bundok. Talagang nakita ni Ye Fan na ang mga palatandaan ng iba't ibang guild ay nasa lahat ng dako. Pagdating niya sa site ni Silver Fox, nakita niyang nandito rin si Angie. You lowly bastard! How dare you despise me? Lumuhad ka sa akin! Sinisigawan ni Angie ang isang marumi, walang sando, at itim na buhok na binata na nakasuot ng kulay abong pantalon. Puno ng pamamanhid ang kulay abong mata ng binata, parang bangkay na naglalakad. Ang kanyang balat ay kulay abo na rin, at ang kanyang buhok ay magulo, napakagulo. Sa sandaling ito, sinisipan ni Angie ang binti ng binata gamit ang kanyang paa, ngunit kumapit ang binata, ngunit hindi lumuhod. Noong unang nakita ni Ye Fan ang binatang ito, naramdaman niyang may mali. Nang maramdaman niya ito,
Maingat, agad siyang napatulala. Paano ito posible? Walang kaluluwa ang lalaking ito. Anjia. Aching, anong nangyari sa iyo? Lumapit si Kun Chi at nagtanong. Itong maldita na groom, nung nagsumbong sa akin, hindi lang hindi lumuhad, hindi man lang ibinaba ang ulo, nagmamakaawa siyang bugbugin. Para lang dito. Hindi nakaimik si Kun Chi. Aba, isa siyang basurang pinalaki ng ating guild, isang madungis na patay na walang gusto, hindi ba siya dapat gumalang sa aking deputy head? Sa tingin ko natulala ka, dahil lang sa Ye fans why do you want to bully Aching? Hindi sa iyo. Ako ang may hawak nitong kwadra. Paano ko gustong turuan ang mga nasasakupan ko, ano ang problema nito? Ikaw, kapag hindi ka lumuhad, puputulan ko yang paa mo. Pagkatapos magsalita, nilaslas ni Anjizan ang tuhod ng lalaki gamit ang isang espada. Ang manhid na mukha ni Aching ay nagpakita ng kabangisan, at bigla siyang sumabog na parang isang mabangis na hayop, at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kamay ni Anjia na may hawak na espada. Isang tagiliran ang bumagsak, hindi inaasahang natumba si Anjia sa lupa. Hindi lang iyon, tila nababaliw si Aching, at isinubsob pa ang sarili kay Anjia, hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Anjia. Kahit na mas matipuno si Anjia, ngunit ang kanyang lakas ay nahulog sa likod. Bakas sa mga mata ni Ye Fan ang pagkagulat. Mukhang ito ang groom na sinabi ni Anjia noon. Aking, huwag kang pabigla-bigla. Malakas na sigaw ni Kangki. Nagalit si Anjia, at nagpakawalan ng magulong kapangyarihan mula sa kanyang buong katawan, na agad na nabaligtad ang sitwasyon ng labanan, at biglang pinaalis si Aching. Nasunog ang buong katawan ni Aching, at ang kanyang balat ay nasunog. Hindi pa rin siya binitawan ni Anjia, umakyat para gamitin ang nagniningas na espada, at sinaksak si Aching sa buong katawan. Puff puff. Bumaba ang isang dosenang espada at sinaksak si Aching ng mga pinaso na butas sa buong katawan. Hindi na nakatiis si Kun Chi, bumunot siya ng isang higanteng bakal na espada at hinaranggan ito sa harap ni Anjia. Tumigil ka. Kahit na siya ay isang undead, siya ay isang buhay na nilalang. Hindi mo siya maaaring gamitin bilang isang kasangkapan upang magbulalas. Malamig nang umuso si Anjia, alam mo rin na siya ay isang undead, isang walang kaluluwa, isang taong nakakaramdam ng sakit ay maaaring ituring na isang buhay. Kahit ang kanyang biological parents ay ayaw sa kanya, isang basura na hindi dapat umiral, isang prop. Nakahiga si Aching sa lupa, narinig ang mga salitang ito, ang kanyang kulay abong mga mata ay napuno ng isang dampi ng galit. Gatlang M. Tumalon siya bigla at sumugod kay Anjia. Galit na galit si Anjia kaya hinuranggan niya ang espada ni Kun Chi at sinaksak si Aching sa noo. Huwag! Sigaw ni Kun Chi, kahit nasugatan ng mga undead, kung masugatan ang utak nila, magiging patay na sila sa paglalakad. Ngunit ang pagkakaiba ng lakas ay naging huli na para pigilan niya si Anjia. Sa isang kritikal na sandali, isang kamay ang lumitaw sa langit at agad na hinawakan ang espada ni Anjia. Hindi pinapansin ang nagniningas na apoy ng Diyos ng digmaan, sisirain ko ito. Keng! Ang! Nabali ang espada ni Knight, at pumutok ang bibig ni Anjia, nanunuyot ang kamay, at nahulog sa lupa ang hilt. Ikaw Fan. Nagulat at natuwa si Kun Chi, hindi alam kung paano lumitaw si Ye Fan sa tabi niya. Puno ng takot ang mukha ni Anjia, at hinablot pa niya ang kanyang espada gamit ang kanyang mga kamay. Anong halimaw ang lalaking ito? Pinigil ni Ma Fu Aking ang kanyang galit at tumingin kay Ye Fan na may pagtataka at pagdududa sa kanyang mga mata. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on notification bell.